Ano-ano nga ba yung mga place na pwede nyo bisitahin dito sa Limasawa kapag nandito kayo? Here are some tips and ideas kung ano yung mga pwede nyo puntahan dito sa Limasawa Island. So from our previous vlog, pinakita ko na sa inyo kung gaano kaganda itong Dakdak Beach Resort. So pwede nyo na siyang idagdag sa itinerary nyo kung hindi kayo doon mag-stay. By the way, ito nga pala yung mga pwede nyong puntahan para masulit ang mga pupuntahan nyo dito sa Limasawa. Ang usual na pinupuntahan dito is the Magellan's Cross. Pero hindi na kami pumunta doon kasi we wanted to stay more doon sa kanilang mga ibang pangpuntan dito katulad ng mga Island Lagoon. By the way, meron din pala sila ditong mga rock signage kung saan nakalagay yung Limasawa Island. And then meron din naman nakalagay dito naman sa may Baywalk. Tapos meron din sila ditong Limasawa Lighthouse. Dito magandang umaura kung meron kang drone o kaya kung meron kang Insta360, maganda magpalibad dito at magandang mag-shot kasi para siyang cliffside. Well, cliffside talaga siya. Maganda mag-emote dito tapos sisigaw ka pag ligilan ko ng 1, 2, 3, bayad na yung utang ko. Ganon. Tapos, next naman nating pinuntahan dito ay yung kanilang pinaka-exciting at pinaka-nagustuhan kong part, itong kanilang Island Lagoon. Nagstay kami dito ng halos half day kasi sobrang ganda talaga ng beach nila dito. Hindi mainit, hindi struggle sa aura, kasi may mga puno and then may mga rock formation siya dito. Tapos, malilim pa. Yung mga bato dito, pwede kayo magtalon-talon kapag gusto nyo para meron din siyang konting trail. Tapos, pwede ka na rin mag-swimming. Meron ditong parang nasa loob siya ng mga puno. Ang ganda talagang mag-aura. Ang ganda din ng mga rock formations dito. Kung napasarap ka rin dito, pwede ka na rin dito mag-lunch. Nagpaiho kami dito ng fish, tapos pinalagyan lang namin ng cucumber. Solved na. By the way, pag pupunta kayo dito, medyo malalim yung daanan dito. So, magbaon kayo ng konting lakas. Parang ako, nung bakit na kami dito pabalik, talagang sumigaw na ako kasi ang pagod na talaga. Wala tayong stretching, ganun. Next naman nating pinuntahan ay itong isang pa sa mga restaurant nila dito, itong Pink Apple na restaurant. Meron siyang magandang view, tapos nakikita namin siya sa magandang vlogs. Ganon. Pwede din kayong mag-snacks dito or pwede rin kayong kumain kung medyo gusto niyo naman ng ibang food aside from sa mga accommodations niyo. Siyempre, kapag mga Filipino tayo, mahilig tayo magpasalubong. Kaya huwag kang alis ng Limasawa Island nang hindi ka nakakabili nitong fresh na dried pusit dito sa Triana. Again, Triana. Dito ka bibili ng dried pusit. Nagtuturo pa sila kung paano mo iluluto itong dried pusit para maging malutong. Tapos, sinasabi din nila or tinuturo din nila kung paano hindi mangangamoy sa airplane itong dried pusit kasi talagang matapang yung amoy niya mga kapatid. Tapos, itong kanilang dried pusit, kitang-kita mo talaga na fresh, tas white na white pa dahil talagang sa kanila yung unang huli at dito talaga mismo tinadry. Alam niyo itong nabili ko itong isang pack na to that is 1/4 to pero ang dami na niya. Alam niyo ba na 250 pesos lang to. Pero kapag nandun ka na sa mainland or malapit ka na sa airport, ang taasan ng presyo nito, papatak na siya ng mga 800 to 700 pesos tapos maliliit pa yung cut. Tapos may mga pwede ka pang puntahan dito like yung mga tutoy-tutoy na tinatawag nila kung saan ito yung pinakatuktok dito sa Limasawa. Pero hindi na kami nakarating doon kasi muulan nung papunta sana kami doon. Kaya pumunta na lang kami dito sa Pink Apple. So yun yung mga pwede nyong puntahan dito sa Limasawa. Actually marami pa kayong pwedeng puntahan pero eto na lang yung pinuntahan namin kasi ayaw namin masyadong maglibot, mas gusto namin mag-relax. So yun lang mga kalakwatsa. Bye!